ba yun? Sa araw na to, stop asking, just believe. Because Jesus really loves you. And He's really mindful of you. Hindi ka nawawala sa isipan ng Panginoon. He's always for you. He's always in you. And He's always above you. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen? So stop asking kung talaga bang importante ako sa Panginoon sapagkat tunay na, mga kapatid. God has no partiality. Walang paborito sa Panginoon. Kung paano niya akong mahal, ganyan kanya kamahal. Amen? Naniniwala ka ba doon? Ganun ka kamahal ng Panginoon. Hindi, walang special. Hindi porke pastor, mas mahal ng Lord. No. It's all the same. And for that, Jesus, we want to give you the highest glory. Yes, oh God. The highest adoration. Yes, Lord. The highest praises. The highest thanksgiving for you. Alone deserve our praises. Hallelujah. Receive it, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Pakiano nga yung echo ko? Pakiano nga. Okay po ba kayong lahat? Siyempre, dapat di ko tinatanong yan, di ba? Sige po, kayo po maaari ng umupo. Ikaw na lang pipindot, no, da? Ikaw na lang pumindot para ako. Hey. Alam niyo po ba yung mga bata, di ba? Nakikita natin pag dadating yung lola nila. May nakita ako mga video ganun eh. Pag dadating yung lola nila o kaya yung lolo nila, nag-uunahan sila. Di ba? So, nag-uunahan sila kung sinong makaakap sa kanilang lolo at saka lola. Palagay niyo, sino yung mauuna? Palagay niyo, sino mauuna? Na makakatakbo sa lolo niya at makakaakap. Yung mga apong lalaki, mabilis tumakbo. Apong lalaki daw kasi mabilis tumakbo. Naniniwala ba tayo doon, mga kababaihan? Sino palagay niyo ang maunang makatakbo, makaakap sa lolo? Babae? Yung malapit? Ay, walang tumama. Alam niyo po, sino? Yung may more love sa Ayun. Good. Actually, hindi yung may more love sa kanya. Kung hindi yung isa na alam niya, mahal na mahal ako ng lolo. Excited siyang lumapit sa kanya. Kasi it's not a matter na mahal mo siya. Kaya mo siya mahal dahil alam mong mahal na mahal ka niya. Amen po ba? At dahil doon, nauuna siyang magtakbo. Sana ganun din tayo, no? Kapag Friday, unang-una tayong magigising. Una-una tayong magbibihis. Una-una tayo talaga naman magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yun talaga dapat. Alam niyo po ba, yung pagmamahal ay napakalaking bagay. And ang pinaka-importante, kailangan alam natin. Alam niyo bakit may selosan sa pamilya? Sabi nila kasi may paborito. Tama po ba yun? Masabi nila may paborito. Ako po hindi. Sabi nila kasi paborito ako ng nanay at tatay ko. Kaya siguro hindi ako nagsiselos, ano? Pero hindi po. Kasi alam kong pantay-pantay yung pagmamahal ng nanay at tatay ko sa amin lahat. It so happened, mas alam ko siya. Mas naiintindihan ko siya. Talagang nagre-rema siya sa akin. Kaya naman, ako yung laging nakadikit sa kanila. At pansinin nyo, bakit nagsiselos yung isang kapatid? Where in fact, pag tinanong mo yung magulang, siguro may mga talagang meron, no? Siguro. Siguro lang, ako hindi. Kasi lahat ng mga kapatid ko, kahit na yung pinakapasaway, mahal na mahal ng nanay ko yun. At ng tatay ko. Meron po akong kapatid na nakulong back then. Ang nanay ko hindi makatulog. So
So ang tatay ko sabi niya, hayaan mo siya dyan. Matuto siya ng leksyon niya dyan. Pasaway siya. Ang nanay ko po hindi makatulog. Yung tatay ko na nagmamatigas, na huwag kong ilabas yung kuya ko, nung ang nanay ko nag-iiyak na hindi na nakatulog, Irene, ilabas mo na yung kuya mo. Piyansahan mo na. Di po ba? Kahit yung pinakapasaway ko na kapatid na yun. Kaya alam kong pantay-pantay ang pagmamahal ng magulang namin. It so happened, mas naiintindihan ko siya. At yung taong nakakaintindi ng pag-ibig ng nanay niya, lagi siyang nakadikit. At hindi siya nagseselos. Kasi wala siyang dahilan para magselos kung alam niyang mahal din siya ng nanay niya. Ang problema, hindi sa magulang. Ang problema kung paano natin naiintindihan yung pagmamahal ng magulang. Iba-iba talaga, kasi iba-ibang ugali natin. Kung 7 kaming magkakapatid, 7 kaming mag-ugali, di ba? Kaya iba-iba ang dealings kasi iba-iba ang karakter. So ikaw, dahil ang gusto mong ipakita din sa'yo yung klase ng pagbibigay niya ng atensyon dun sa pasaway. Pasaway nga eh, kaya binibigyan ng maraming atensyon. Sabi, ako nga itong matinong bata, hindi nyo nga ako matino ka na nga kasi hindi mo na kailangan yon. So gets niyo po ba ang ibig ko sabihin? No? Wala pong paborito. Nasa isipan lang po natin mga magulang yun. At, tingnan nyo, yung mga magulang, sa ayaw at sa gusto ninyo, kapag lumapit ka sa kanya, kung kaya din lang niya, ibibigay niya. Pero bakit may kapatid? Kuya, ikaw na magsabi kay nanay. Kasi, akala ko, mas paborito siya. Akala ko, mas mahal siya. Pag siya yung nagsabi, oo, agad si nanay. O kaya si tatay. Diba? But in fact, ang katotohanan, pare-pareho lang kayo. Bakit kayo papayagan na magsuswimming? Kasi mahal kayong lahat. Isa lang nagpaalam eh. Dapat siya lang papayagan ko. Pero lahat kayo, kasama dun sa paalam. Kasi pare-parehong pagmamahal. Amen po ba? Ganon yun. Ito sa parte ng magulang. How much more sa Panginoon? Kasi ang Diyos ang sabi niya, God has no partiality. Walang paborito. So kung paano akong mahal ng Panginoon, kailangan paniwalaan mo ganun galing kamahal ng Panginoon. Kaya hindi ka nadadating sa punto, hindi ko po sinasabing masamang magpa-pray ha, pero hindi ka nadarating sa punto, naku, lugmok pa na, talagang kailangan mo ng panalangin yung oras na yun. Kailangan mo pumunta kay pastora. Kailangan ko pumunta kay pastor. Kasi pag siyang nanalangin, malakas siya sa Panginoon. Talagang pinapakinggan. Hindi po totoo yun. Lahat ng panalangin natin, naririnig ng Panginoon. Walang paborito. Naniniwala po ba kayo? Kaya yung kanta kanina, is it true that you are mindful of me? Is it true that you hear when I call? Yes, it's true. Lahat tayo dapat magrema sa buhay natin. Lahat tayo dapat paniwalaan yun. Why? Alam niyo po ba? Sige, labas natin. Ayun. Palagi ko po ito sinasabi, di ba? Fight the good fight of faith. Marami tayong pinaglalaban sa mundo na hindi naman dapat ipaglaban. Napapagod tayo, nauubos ang lakas natin, nauubos ang oras natin, nang wala namang kakwenta-kwentang labanan. Pero ang sabi ng Bible, there is only one thing that we should fight. Fight the good fight of faith. Bakit? Kasi itong faith na to, ito lang ang gustong agawin sa iyo ng kaaway. Kapag naagaw niya to, you will fall flat on the ground. Sad-sad ka, kapatid. Lahat ng laban mo, talo. Pero pag pinaglaban mo yung faith mo and your faith ay naging matatag, lahat ng laban mo, panalo. Amen. Agree? Amen. So, kailangan, pag pinaglalaban natin yung pananampalatayang to, nakikita sa buhay natin. Kapag sinabi mong nakikita sa buhay natin, therefore, yung pananampalataya mo, nakikitang nag-grow. Nagiging matatag. Pag hindi nag-grow yan, hindi mo pinaglalaban yan, kapatid. Okay? Bakit kailangan natin mag-grow sa ating pananampalataya? Next slide. Okay? Ang sabi po, kailangan natin yung pananampalataya natin mag-grow, maging matibay, at maging matatag. So, ang title natin,
fortified faith. Kailangan fortified. Parang nakasandal sa pader ka nga. Fortified faith. Because fortified faith is believing in the presence of test. Fear is not the absence of faith is not the absence of fear. Courage is not the absence of danger. But it is believing in the presence of test. Ano man ang nandyan sa harapan mo, if you stand strong, stay still in your faith, kahit ano ba yan, I'm definitely sure, panalo ka kagad. Okay? At paano po tayo magkakaroon ng fortified faith? Taas mo, sino may mga fortified faith nito? Yung meron na. Yung meron na. Glory to God, yung meron na. At yung wala pa, wag po kayong malulungkot. Kasi si Peter dumaan din dyan. Si Abraham dumaan din dyan. Nung nag-uumpisa sila, shaky ang faith nila. Pero nung naging fortified ang faith nila, anong nangyari sa kanila? Grabe, di ba? Tremendous work ng Holy Spirit sa kanila, especially Peter. Madaanan niya lang yung may sakit ng anino niya, natamaan ng anino niya, gumagaling ang mga may sakit. Amen po ba? Yung mga handkerchief, dinadala sa kanya, kaya nga po nauso ngayon yan nagpapahid sa mga santo. Dahil po doon, no? Dinadala lang yung pinagsuotan niya ng damit doon sa may sakit, gumagaling. Amen? Isang sabi niya lang, masamang espiritu out, alis. Ganun po. Pero siya, dati katulad natin, shaky ang faith. Paano po naging matatag ang kanyang pananampalataya? At dito tayo matuto. I'm not judging you, I will not condemn you kung ang faith po natin ay shaky pa. Pero after this message at shaky pa, pwede po bang paluin ko na kayo bilang nanay nyo? Okay, next. Okay. Kung magamit pa ako, kasi naman ako natin. Sabi na natin ito. Ayan. Ano ba itong tumatag ang pananampalataya? Kailangan ba makareceive ka ng blessings para tumatag yung pananampalataya mo? Kasi yung iba kapag ka maraming blessings, no? Abay, katatag ng pananampalataya. Kakalimutan mismo. At yung iba naman kabaligtaran. No? O kapag may appointment ka. Ito po kasi yung nangyari kay Peter. Yung first encounter niya kay Jesus Christ. Makikita po natin yan sa Luke chapter 5. No? Ang first encounter ni Peter, si Jesus Christ, nung magpupunta na siya for mag-evangelize na siya, ibig sabihin, maghahayo na siya, no? Napunta siya sa tabing dagat. At dun sa tabing dagat, ang daming tao nagsisiksikan sa kanya. So, hindi siya makapag-umpisa kasi siksikan ng siksikan. Nakita niya nasa pampang yung dalawang bangka. So, sumakay siya sa bangka. Kaninong bangka? Kay Peter. Okay? Yung bangka kay Peter. Ngayon, umupo si Jesus dun sa bangka at nag-umpisa siyang mag-preach. Okay? After niya mag-preach, ang sabi niya kay Peter, dalhin mo sa bandang malayo yung ang iyong bangka. Pagdating na sa medyo malalim, ang sabi ni Jesus, ilaglag mo yung net. Ang sabi ni Peter, Lord, magdamag na kaming ng isda Ni isang piraso wala kaming nahuli. Ang sabi niya, pero sabi mo, sige, ilalaglag ko. Nilaglag niya. At yan po, napakadami ang nakuha nila. Sinenyasan niya yung ibang mga bangka para tumulong. Pero alam niyo po, kung yung blessings ang nagpapatatag ng pananampalataya, tingnan niyo po ang sagot dito ni Peter. Ang sabi ni Peter sa Luke chapter 5 verse 8 hanggang 9, sabi niya, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knee, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Yung nakita niya yung pagpapala, hindi siya na-excite doon. Na-realize niya, Diyos, yung kasama namin. At siya yumuko at sabi niya, lumayo ka sa akin kasi ako isang makasalanan. Ganun po ba tayo? Minsan pinagpapala ka na, sasabihin mo pa, hindi ako karapat-dapat. Tama ba? Hindi ako karapat-dapat. Actually, yung mga nagte-testify, no? Humble ko, no?
Actually po, hindi ako karapat-dapat makareceive ng pagpapala, pero napakabuti po ng Panginoon. Kapatid, karapat-dapat kang katulad ni Peter. So, hindi po, ano sagot ni Jesus dyan? Ang sabi, and Jesus said to Simon, do not be afraid, from now on you will catch men. First, yung blessing dumating, pero nagduda siya. Imbes na akapin na si Jesus Christ, Lord, thank you at binless mo ako. Thank you, kahit makasalanan ako, binless mo ako. Hindi, sabi niya, lumayo ka sa akin. Ganun po ba tayo? Kapag may blessing, tsaka lumalayo sa Lord, tsaka nagda-dower. Okay? Pero ang sabi ng Lord, kahit ganun yung character ni Peter, ang sabi niya, do not be afraid. Actually, come follow me and I will make you fishers of men. So, two things. Una, binigyan siya ng blessing. Abundance. Di ba? Isda. At pangalawa, binigyan siya ng appointment. From then, naging disciple siya. So, iniwan nilang lahat yung kanyang mga nahuli at sumama sila kay Jesus Christ. That is the first encounter. So, ibig sabihin, hindi blessing na nagpapatatag ng pananampalataya. Part siya. Di ba? Nakakadagdag siya. Pero hindi siya nakakapagtatag ng pananampalataya at hindi rin yung appointment. So, hindi ibig sabihin, kuya, dahil ikaw ay ministry head na ng worship team, kailangan ang faith mo matatag na. Hindi yung posisyon ang nagpatatag ng pananampalataya. Hindi porke ikaw ay nagpapaawit na matatag na ang pananampalataya mo. Amen po ba? Hindi porke nagpo-preach ka na matatag ang pananampalataya mo. Hindi po ba? Okay, tingnan natin. Revelation ba ang nakakapagpatatag ng pananampalataya? Kasi may pagkakataon dito, si Peter, dumating na naman sila. Sabi ni Jesus sa kanila, ano bang sabi ng mga tao patungkol sa akin? At sumagot nga sila. Ang sabi po ng iba, ikaw daw po'y propeta, ikaw daw po ay magaling na guro, ikaw daw po'y mabuti. Eh kayo, sino ako sa inyo? Sabi ni Jesus. Sumagot si Peter ulit. Ang sabi sa Matthew 16:15 hanggang 17, he said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Messiah, the anointed, the Son of the living God. So, meron ng revelation. During that time, hindi pa nila alam, hindi po ba? Hindi pa na ipapako si Jesus, hindi pa nagre-resurrect, at hindi po nauupo sa kanang kamay ng Diyos. Pero, kaya nga siya pinako kasi hindi nila alam na siya ay Diyos, di po ba? Pero ang sabi dito ni Jesus, napakapalad mo. Kasi flesh and blood, hindi nag-reveal sa iyo. Hindi tao ang nagsabi sa iyo na ako ay Son of God. Kung hindi, ang Father in heaven. Ang tatay ko na nasa langit ang nagsabi sa iyo. Napaka-favored niya, di ba? Di po ba ganun din tayo? Naniniwala tayong Jesus is Son of God? Pero bakit hindi matatag ang pananampalataya natin? Dapat mas yung revelation sa atin ngayon kasi ni-reveal na, di ba? Kumpletong revelation na that He is the Son of God. He is mighty. He is our Savior. He is our redemption. He is the provider. He is all in all. Sabi nga, when you have Jesus, you have everything na. Pero bakit ganon? You already knew. And we profess that Jesus is Lord. And yet, bakit yung faith natin nagsusway pa rin? Bakit mag-ihay pa din? Bakit kaya? Okay? So, hindi pala ang revelation ang siyang magpapatatag ng pananampalataya natin. Hindi pala. Okay, miracles ba makakapagpatatag sa pananampalataya natin? Yung iba, di ba? Ang dami nilang mga nakita ng miracles, pero nasan sila? Yung iba nga talagang maranasan nilang napagaling sila ng Panginoon. Cancer, mga myoma, mga kung ano-anong klaseng sakit, naranasan na ng ma-deliverance from evil spirit, pero nasan sila? Hindi yun nakapagpatatag ng pananampalataya. Pero dagdag yun. Amen? Kasi si Jesus, kaya siya gumawa ng mga himala for you to increase in faith, sabi niya. Lalo na yung nangyari kay Lazarus. Kaya niya ginawa yun, hindi para sa kanya, kundi para sa mga disipulo niya na manampalataya, maging matatag sa pananampalataya. So, sa miracles, mismong si Peter na-experience niya. Ay, ito po yung kwento. Di ba? Ginabi na sila. At bumabagyo. Ngayon,
Ang tagal naman nilang dumating. Sarap nun, no? Yung matagal kang dumating, ang Lord ang pupunta sa'yo. So, ang tagal naman nilang dumating. So, naglalakad si Jesus sa tubig, at sabi, "Uy, multo!" Ang sabi ng mga tao, "Multo!" Sabi niya, "Shh, do not be afraid. It is I. I'm not a ghost. Hindi ako multo. It is I." Sabi niya. Okay, teka. Ayan, and Peter answered, tapos, "It is I," sabi ng Lord. So, nung nalaman na si Jesus yun, ang sabi ni Peter, napaka-bold lagi ni Peter. Mayroon siyang character ng leadership. Meron siyang character na talagang courageous at bold siya sa kanyang faith. No? Ang sabi niya, and Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on water." Kung ikaw talaga yan, Lord, sabihin mo na pumunta ako dyan sa tubig at para maglakad kasama mo. Ang sagot ni Jesus, alam mo, gustong-gusto ng Panginoon pagka nag-display tayo ng boldness eh. Gustong-gusto ng Lord yun. Ang sagot niya, napakasimple, come. So kapag sinabi mo, "Lord, pupunta ako dun, magpapray ako sa may sakit. Pagagalingin yung ipagpapray ko." Ang sabi ng Lord, "Go." Huwag kang magtutuda. No? Go. Sabi niya, "Come." Antimano, naglakad siya sa tubig. Napakagandang eksena. Sino gusto maglakad sa tubig? Amen. Gusto ko yun. Yung aso na nakakatawa. Punta tayong Jeddah, damam ha. Maglakad tayo sa tubig. Okay? So come, sabi niya. So, naglakad siya sa tubig at ang susunod na senaryo, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." So, nung nakita niya, naglalakad na siya eh. Sarap na ng pakiramdam eh. Naglalakad niya. Eh, humangin ngayon. Dumapo sa kanyang siguro likod o yung buhok niya, humangin ganyan. Natakot na. At unti-unti na siyang bumubog. Anong sagot niya lang? Napakasimple. Tayo minsan eh. Nandun tayo sa sitwasyon napaka-bold natin sa pananampalataya. Tapos nasagi tayo ng medyo problema. Di ba yung faith natin bumababa? Alam mo, Jesus does not condemn. Ang sabi niya lang, "Lord, save me." Walang maraming salita. No? Walang maraming panalangin. Panginoon, ang dami mong sinabing mga verses, kinote na verses, no? Ang sabi, isa lang ang panalangin niya, "Lord, save me." At ang ginawa ni Jesus, immediately, inabot ang kamay. So, kung tayo, bumababa yung pananampalataya natin, never condemn yourself. Kasi Jesus does not. Ang sabi mo, ang sagot mo lang, "Lord, nangihina ako ngayon. Lord, sorry, pero parang ang hirap. Lord, tulungan mo ako." When the Lord hears that word, "Lord, save me. Lord, help me. Lord, rescue me." Immediately, ang kamay ng Panginoon, aabutin tayo. Katulad ng nangyari kay Peter. So, at pagkatapos sabi niya, nakita nila yun, lahat sila doon sumamba. They worship Him. So, ibig sabihin ba, pag nag-worship tayo, alam natin na Son of God siya, matatag na yung pananampalataya natin? Hindi. At actually, si Peter had witnessed. Hindi niya lang na-experience ang himalang lumakad sa lupa, kung hindi, na-witness niya pa yung maraming himala. Kasi from the time na tinawag sila ng Panginoon dun sa first boat, first encounter, sa first catch ng mga isda, from then, kasama lagi si Peter, at si John, at si James, at iba pang mga nadagdag na mga disciple. Lagi silang kasama. So lahat ng himala, nakita nila, na-witness ni Peter. Nakita niya yung pagpapagaling sa masakit, yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung nagparami ng isda para mapakain ng mga libo-libong tao, nagparami ng tinapay para mapakain ng libo-libong mga tao, nagpalayas ng masamang espiritu, lumabas ng mga masamang espiritu, pumunta sa mga baboy, nandoon sila. Nakita ni Peter yun. At ang pinakamatindi, yung kay Lazarus, patay, muling binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat yan, mga kapatid, nakita ni Peter. And yet,
Peter denied Jesus 3 times. So, hindi revelation, hindi miracles, hindi blessings ang magpapatatag ng pananampalataya natin. Because Peter still denied the Lord Jesus Christ. At kung somehow nangyayari sa buhay natin yan, after many blessings, after many encounter with Jesus Christ, katulad kanina nag-aawit lang tayo, we felt the presence of the Lord, and yet, mamaya pag uwi mo, eto ka na naman, you will deny again the Lord Jesus Christ. So sad, di ba? That is sad. So, ilang beses pa ba natin i-deny ang Lord? Katulad ni Peter. You know, Peter denied Jesus Christ only 3 times. And never na nangyari yun. Ngayon, kung ganun pala, ano yung missing element? Pinagpala na eh. Diba? May blessing na. May miracle na. Meron ng revelation that He is the Son of God. Alam na natin na siya ay anak ng Diyos. Alam na natin na siya'y mabait, siya'y mahabagin, siya'y all in all. And yet, bakit may denial pa? So, ano yung missing element? Okay. Ano yung missing element? Okay, ito po. Ayan. Last Supper. Okay. Dito nagkaroon ako ng, natuwa ako dito. Dito ko nakita yung sagot eh. Yung sa Last Supper, kay Peter, nandun silang lahat, syempre, 12 disciples nandoon, di ba? Pati si Judas nandyan pa. Dito sa Last Supper, diyan mo makikita yung storya ng paghuhugas ng paa ni Jesus at ng mga disciple. At si Peter, napakabot, ayoko, wag mo akong huhugasan. Di ba? Hindi po pwede, Panginoon. O, nung napaliwanag ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin ng paghuhugas, sige, paliguan mo ako. Ganun si Peter. O, pagkatapos dyan din, yung sinabi niya, yung betrayal, no? Yung betrayal ni Judas. So, nalulungkot si Jesus, talagang nabibigatan siya kasi dyan ni-reveal ng ating Panginoon yung pag-betray sa Kanya. So, sabing ganyan, okay, now Jesus was deeply troubled and He exclaimed, I tell you the truth, one of you will betray me. So, bagabag ang Panginoon. Napabagabag siya. Ang sabi, ang totoo, merong isa sa inyo magkakanulo sa akin. Ang sabi sa 22, lahat nagtinginan. Kunyari si Pastor, uy, meron dito nagkanulo sa akin o magkakanulo sa akin. Magtitinginan tayo lahat, ano? Sino kaya? Sino kaya? Di ba? Sino kaya? Hindi pa rin alam ni Judas dito na siya yun. Kasi wala pa sa isipan niya nun. Wala pa. Pinasok lang siya ni Satan after nitong revelation. So, ganun ka-foreknowing ng ating Panginoon. Sabi niya, sino kaya? O, tingnan mo yung katabi mo. Sino kaya magkakanuno dyan? Ay, salamat naman. Okay? Nagtinginan sila. Okay. Sinong utas dyan? Nagtinginan. Ito ang magandang sumunod. Ang sabi niya, the disciple Jesus loved was sitting next to Jesus. The disciple Jesus loved sitting next to Jesus. Balik natin, ha? Sino to? Sino to? Kakaiba, di ba? Ay, ano? Palagi siyang nakadikit. Lahat na lang ng lakad, lagi siyang nakadikit kay Jesus. Kaya siya natawag na, kaya sinabing, the disciple Jesus love was sitting next to Jesus at a table. Alam niyo po kung sino yan? Si John the Beloved. Kaya si John the Beloved, siya yung nagsulat ng Book of John. At dun sa Book of John, dun natin mababasa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Kasi naiintindihan ng todo ni John na mahal siya ng Panginoon. Kaya ang sulat niya palagi, love siya ni Jesus. I am the beloved of God. Si John po nagsulat eh. And the disciple Jesus loved was sitting next to Jesus. Naniniwala siya na
na talagang mahal na mahal siya ni Jesus. During that time, hindi po totoong siya yung pinakamamahal. No, it's not. Naniniwala lang siya. By heart talaga, pinaniniwalaan niya na mahal siya ni Jesus. Parang ikaw, paniwalang-paniwala ka sa boyfriend mo. Kahit binobola ka niya. O diba? Lagi mong pinoprofess, ay, love na love ako nun. Biktima ng I love you. Kinikilig kapag sinabing I love you, yung palang dami niyo. Diba? Pero dahil pinapaniwalaan mo yon, kahit anong gawin nila na, hindi nahuli ko siya, nakita ko siya, ganito, ganyan, wala pa din, diba? Kasi talagang by heart pinapaniwalaan mo. Kaya pinoprofess mo palagi. Ang bukang bibig mo, boyfriend mo, hindi ba totoo yan, mga babae? Kapag nag-umpo-umpukan yung mga kababaihan, lalo na ng mga teens dyan, no? Mga kabataan natin, pag nag-umpukan yan, ang pinag-uusapan si crush o kaya si boyfriend. Kasi, lalo na pag alam, naniwala kang mahal na mahal ka niya, wala kang bukang bibig. Kulang na lang pangmumog mo sa umaga, pangalan niya. Di po ba? So, ganito ka-in love. Ganito niya by heart, pinaniniwalaan na mahal siya ni Jesus Christ. Kaya, palagi niyang sinasabi sa kanyang gospel, the disciple whom Jesus loved. The disciple who Jesus loved him so much. Parang kulang na lang sabihin niya sa kanyang gospel, Jesus loved me madly, deeply, crazy in love with me. May kantang ganun ba? Madly, deeply, crazy in love with me. Okay? So, kasi pinapaniwalaan niya yun. So, dahil lagi niyang sinasabi yun, parang ako, kunyari, palagi ko sinasabi, hey, mahal ako ni Mama. At ang lahat ng mga nakakakinig sa'yo ngayon, yun ang paniniwalaan nila, ay mas mahal siya. Kasi kaya niya nasasabi, kasi totoo naman, paborito siya. Hindi. Kasi by heart, pinapaniwalaan niya. Kaya sinasabi niya palagi. At yung nakakakinig, lagi naririnig nila Peter, nag-sink in sa kanila, ay siya yung paborito. Siya yung pinakamamahal. Kaya eto na yan. Eto na yung senaryo. Sabi niya, nakaupo daw, nakahilig palagi sa bosom. No, sa dibdib ng ating Panginoon. And then Simon Peter motioned to him, ask, who he talking about? So that disciple leaned over to Jesus and asked, Lord, who is he? Ang ganda ang senaryo. Nakaupo tayong lahat, no? Pagkatasa ko si Peter at sinabi, mayroong magkakanuno kay Jesus. Gusto lahat nilang magtanong, pero hindi sila makapagtanong. Sumayinyas ako ngayon kay Ate Hani. Kasi alam ko, paborito siya ni Jesus. Mahal siya ni Jesus. Wala akong confidence magtanong. Ipinasa ko pa kay Ate Han. Tanungin mo nga. Ganun ang senaryo. Alam mo, napakasimple. Ang sabi lang ni John de Dilawe, Lord, sino siya? Sumagot si Jesus. Amen? Kung sino, yung bibigyan ko ng tinapay, na isasawsaw ko dito sa wine, siya na ngayon. Napakasimple. So, hindi natin kailangan, kung naniniwala ka kapatid na ganun ka kamahal ng Panginoon, you don't have to ask anyone. Pag-pray mo nga ako. Parang hindi yata ako naririnig ng word. Baka ikaw sa'yo, pakinggan ka. O kaya, sigurado ako, ikaw pag kang nanalangin, talagang papakinggan ang panalangin. No, we have to change that mentality. Jesus loves us almost. Okay, next. Okay, eto na. Sabi ko po dito sa senaryo ng Last Supper, doon din sinabi, di ba, napaka-bold niya na ay Lord, hindi po pwede, walang pwedeng makakuha sa iyo. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Sabi ni Peter, ganun siya ka-bold eh. Talaga namang masasabi mong faithful din talaga si Peter. May kulang lang. Okay? Sabi niya, dadaan muna sila sa babaw ng aking bangkay. Walang pwedeng sumalik sa iyo, Panginoon. Ano sabi ni Jesus? Peter, alam mo ba, bago tumilaok ang manok, kaya po ngayon maraming mga sabongero at ang kanilang mga santo ay si San Pedro. Bago tumilaok ang manok,
Ikakanulo, itatanggi mo ako ng 3 beses. Nalungkot si Peter nung sinabi yun. And yet, natapos ang Passover, ang Last Supper. Eto na, nahuli na si Jesus Christ. No, bilisan natin ang storya. Nandun na sila. Nahuli na si Jesus Christ. Nagpulasan lahat. No, baka mamaya dumating na pulis mamaya, kukunin si pastor, magpulasan tayo lahat. Turo ko pa yan. Magpulasan tayong lahat, no? Mga takot tayong lahat. Okay? So ngayon, eto na. Nagpulasan silang lahat. Lahat nagpulasan. Eto si Peter. 3 beses. Uy! Natatandaan kita ha. Kasama mo yun si Jesus ha. Hindi ako yun. Oh, natatandaan kita. Ikaw yun. Hindi nga ako yun. Oh, yes, eto na ulit. Yung pangatlo. No, bago niya sabihin, hindi ako yun, tumilaok na yung manok. Tumilaok ang manok. At alam niyo, yung saktong pagtilaok ng manok, tumingin si Jesus kay Peter. Ayan eh, hindi na pala. Manok kasalanan eh. Ito po manok kung may kasalanan. Ngayon yung alarm ko eh. Yung manok. Kita sa umaga. I-adobo daw po natin. Nagagising ko yan eh. Kidding aside. So ngayon, nung pangatlo, at i-deny siya, sakto si Jesus kasi, hinihila siya, no? Marami nang sumisipa. Tumingin siya kay Peter. Alam niyo yung tingin niya, hindi panghuhusga. Hindi niya sinabi, sabi ko na nga ba eh. Sinabi ko na 3 beses mo talaga akong itatagwa. Sinabi ko na hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Sinabi ko na nagkamali ako na ikaw ang pinili ko eh. Hindi po. Tiningnan siya si Peter ng punong-puno ng pagmamahal. Tiningnan niya si Peter na ang sinasabi niya, Peter, kahit tinatuwa mo ako, I will take the cross para sa iyo. Ganon kita kamahal, Peter. Kaya si Peter, ang sabi niya, weeping bitterly. Nalungkot siya. Sabi niya, ganon niya ako kamahal. Pero ganon ang ginawa ko sa kanya. Hopefully ay huling pagbibitray na nasa doon. Okay? Now, namatay na si Jesus. Namatay na siya at muli na siyang nabuhay. Nung Sunday ng madaling araw, yung mga kababaihan pumunta dun sa tomb at nakita wala na nga yung bukas na yung tomb. At ang sabi, wala na siya, muli na siyang nabuhay. Si Mary Magdalene, no? Si Mary Magdalene, isa pang nakaranas ng pagmamahal ni Jesus. Yan. Grabe talaga. No? Biruin mong isang babaeng bayaran. No? Nung ma-encounter niya yung pagmamahal ni Jesus, never na siyang humiwalay sa Panginoon. And I believe, isa rin siyang nagpo-profess, mahal ako ng ating Panginoon. Kaya, nung nandun sa sa oras na sila'y sinisipa at ipapako siya, never umalis si Magdalene. Kasama niya lagi si Mama Mary. At kasama lagi si John. Si John lang ang hindi tumakbo, mga kapatid. Si John lang ang hindi natakot. Kasi, ganun ang pagmamahal. Ganun niya naiintindihan. Ganun niya, by heart, pinaniniwalaan. Kaya, yung best friend mo, di ba? Mas mali na nga siya pa rin kakampihan mo eh. Kasi alam mong mahal ka niya, best friend siya. So, ganun po yung nangyari sa senaryo. So, yung madaling araw, wala na. Pumunta ka dun sa mga kasamahan mo at ibalita mo. So, si Mary Magdalene, ang kauna-unahang babae, nag-preach ng resurrection. Tapos sasabihin nyo, hindi pwede mag-preach ang babae. Okay. Kauna-unahang babae para mag-preach patungkol sa resurrection. Pumunta siya doon at nandun ang mga disipulo. Sabi niya, wala yung katawan ni Jesus doon. Nung marinig ng mga disciple, 2 sa kanila tumakbo ng napakabilis. Naguunahan pa. Hulaan niya, sino nauna? Siyempre. Sino? Si John. Sabi, so Peter and the other disciple left and they were going to the tomb.
And the two were running together, but the other disciple outran Peter and arrived at the tomb first. Oh, parang yung mga bata, pag dumating yung tatay, unahan yan. Kung sino yung mas naniniwalang mahal na mahal siya ng kanyang tatay. Same dito, yung sinong naniniwalang mahal na mahal siya, unang-una siyang sumasalubong. Ganun din yan eh. Pag sa airport, dumating yung pastor nyo, kung sino yung unang lalapit, yun ang naniniwalang mahal siya ng pastor. Chicharon niya, nagkaparan niya, chicharon. At may chicharon daw. Okay? Amen po ba? Are you getting it? Nakukuha po ba natin? Okay. So, naunang dumating si John. Kaya pagka talagang unahan yan, no? Ang sarap kaya kanina, nung habang kumakanta, ay, kita ko ang sarili ko. Lord, mauuna talaga ako lalapit pagbalik mo. Yung I exalt thee, at pagkatapos yung crown daw ay ilalatan sa'yo. Sabi ko, Lord, una ako. Lord, marami akong crown, ilalatan ko kahit isa lang yan. Ilalatan ko, mauuna talaga ako. Okay? So, ngayon, nakarating na sila doon sa tomb at naunahan nga siya ni John, naunahan niya si Peter. At, ayan. Pero unang pumasok si Peter. Kasi nilirespeto ni John dahil siya yung leader-leader nila. Kahit nung nangingisda, siya talaga ang leader nila. Kasi siya may bangka. Pumasok si Peter at nakita niya, wala na nga, damit na nga lang yung nandito. Tapos, pumasok daw yung pangalawa na naunang dumating, si John. So, pumasok din si John. Etong pagkakaiba. Si John, ang sabi niya, so the other disciple who had reached the tomb first, went into, pumasok na din siya. And he saw yung damit. He saw yung damit ang pinapatungkulan. So, open and close. The wrapping and the face cloth, and believed without any doubt that Jesus had risen from the dead. Sa ibang version po wala to, amplified kasi yan. Okay? At nung nakita niya yung damit, wala na si Jesus, nakita yung damit nakatupi, ang sabi lang, and believed. Ano pinaniwalaan niya? Yung tao, pag naniniwala ka doon sa tao, lahat ng sasabihin niya, pinaniniwalaan mo. Di ba, girls? Pag sinabing I love you, di ba, girls? Promise, bibila kita ng sing-sing. 10 years na, hindi pa dumarating, pero naniniwala pa rin siya. Binabo pa yun. Papakasalan kita 10 years na. Okay? So, ganito kasi, kapag kamahal na mahal mo, at pinaniniwalaan mong mahal ka niya, lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan mo. Amen po ba? So, ganito yung nangyari kay John. Nung pumasok siya, nakita niya, wala na si Jesus Christ, nakita damit na lang. Sabi niya, and he believed. Naniwala siya. Ano ba sabi? Kasi si Jesus, di ba sinabi niya, siya'y mamamatay at muling mabubuhay. So, and he believed, sabi niya, sa puso niya, nabuhay ang Panginoon. So, imbes na malungkot siya, na-excite siya. Parang nakikita ko yung senaryo, nabuhay ang Panginoon. Amen? Okay. Pagkatapos, nung sumunod na linggo, hindi pa nagpapakita si Jesus Christ. Sabi ni Peter, ang kanilang leader, mangingisda ako. Wala na, nakalimutan na. Nakalimutan na lahat. Ito yun yung ilang beses kami hindi sisimba. Aba? Totoo yan, di ba? Na-experience si Pastor Berno. Yung ilang beses na hindi mo na-experience yung presensya ng Panginoon sa awitan kasi napupuspos tayo. Mga ilang linggo, di ko kang umatid. Bigla sasabihin mo, balik na ako dun sa mga tropa kong nagiinuman. Balik na ako dun sa dati kong ginagawa. So si Peter, ganun po yung ginawa. Mangingisda ako. Babalik ako sa pangingisda. Okay? Sabi ng mga kasamahan, sama kami. Delikado po yung mga leader. Pag ang leader nag-backslide, maraming itatangayin. Ganun nangyari kay Peter. Sabi niya, sama kami. Sumama din actually si John. Kasi close sila Okay? Ayan, pumunta sila ulit sa Pangpang. Ay, sa Laot. At, nasan yung verse? Pasensya na po. Okay. Sabi niya,
John chapter 21 verse 7. Then that disciple John, whom Jesus loved, said to Peter, okay, kukwento ko muna. So, dahil ngayon, nandun sila si Jesus, nandun sa pangpang. Naghanda na siya ng apoy. Sigurado siya may isda eh. No? Naghanda na siya ng apoy at nagtinapay. Nandun na, nag-bake na siya ng tinapay. Ngayon, nasabi niya, nakita niya sila, sabi niya, oh, nakakuha ba kayo ng isda? Wala eh. Wala. Ang sagot ni Jesus, ilaglag niyo sa bandang kanan yung net ninyo. Nilaglag. At same scenario, nung unang i-meet niya si Peter, puno na naman yung kanilang net. Nung hinihila nila, syempre ang saya nung hinihila. Alam mo ang sabi ni John? Eto na. Ang sabi ni John, whom Jesus loved again. Okay? Then the disciple, si John yon, whom Jesus loved, said to Peter, it is the Lord. Alam na alam niya agad ang Lord yun. Di ba pag mahal mo, kahit sa dilim eh, alam mong siya eh. No? Boses lang eh. Di ba? Boses lang, alam mong siya yun eh. O kung nag-uusap sila, ay parang siya ano eh, di ba? Master mo, kahit malayo pa, alam mong siya yun. Kasi mahal mo. So, nung sumigaw siya, alam na ni John yun, na si Jesus yun. Alam niya ang boses eh. No? At nung nalaglag, nakita yung mga, bold na siya, sinabi, it is the Lord. Ang Diyos yan. Ang Diyos yan. Nung narinig ni Peter, ngayon iba na ang senaryo. Hindi na lumayo si Peter. Hindi na sinabi ni Peter, Lord, I am a sinner, get away from me. Dapat lalo niyang sabihin yun, di ba? Kasi 3 beses siya kinanulog, kaya nga namatay. Di ba? Kasama yun, di ba? Parang dapat, ang tendency ni Peter, Lord, lumayo ka sa akin, mas makasalanan ako ngayon. Nakita ko na yung pagpapala mo, nakita ko na yung himala mo, nakita ko yung revelation, naiintindihan ko. Pero, itinatuwa pa rin kita, itinanggi kita ng 3 beses. Pero hindi. Ang ginawa ni Peter, tumalon siya sa boat, tumalon siya galing sa boat, sa tubig, at tumakbo sa tubig papunta sa Panginoon. Dapat ganun tayo, kapatid. Kapag naramdaman natin, naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, talagang nangangaripas tayo ng takbo. This time, siya yung tumakbo, 100 yard down yung layo. Gano'n ba kalayo yung 100 yard down? Mahina ako sa ganito. Bigit kumulang. Yun. Bigit kumulang. 100 yard yung boat. Ay, ito po yung itsura. Diba? Malayo yung boat, tumakbo siya, at talagang nagpatira pa siya sa Panginoon. That is a very sweet moment. You knowing na dininay mo ng Panginoon, and yet the Lord is still able and willing to give you blessing and to show you miracle because He loves you so much. Amen? At ang magiging action natin, hindi na palayo sa Lord, kundi palapit na sa Lord. Amen? So, kumain sila. Kumain na sila. Yung kanilang isda, kinain na nila. Yung tinapay, kinain na nila. After nun, dito na yung nagtanong si Jesus Christ. Sabi niya, Peter, gaano mo ba ako kamahal? Lord, alam mo naman, mahal kita eh. Feed my lambs. Peter, gaano mo ba ako kamahal? Lord, mahal na mahal po kita. Ang sabi niya, shepherd my sheep. Sabi niya. At pagkatapos, Peter, gaano mo ako kamahal? Nagtampo na si Peter. Lord, alam mo namang mahal na mahal kita. Alam mo yan, mahal kita. Ang sagot ng lang Panginoon, feed my sheep. Ilang beses po ba natin pinaprofess na mahal natin ang Panginoon? And yet, hindi nakikita sa kilos natin. Ilang beses po ba pag nag-aawitan tayo at nararamdaman natin presensya ng Lord, Lord Jesus, I love you, Jesus. Sumisigaw pa, Jesus! Love you! Talagang on the top of your lungs, talagang sinisigaw mong mahal mo ang Panginoon. But then again, yung action ba natin? Pag tinanong ba tayo ni Jesus kung mahal natin siya?
Lord, alam mo naman kung ano yung nasa puso. Pero ito ang revelation sa akin ng Panginoon. To God be the glory. Professing your love for God does not change your heart. By professing you are loved, change your heart. Kapag sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, hindi naman nagbabago ang puso mo. Pero pag sinabi mo, mahal ako ng Diyos, then there is changes in the mind and in the heart. Kasi bakit? Pag sinasabi mong mahal mo ang Diyos, hindi mapagkakatiwalaan. Tama? Pabago-bago tayo eh. Pero pag pinro-profess natin that Jesus loves me, it is absolute truth. And it will not change. Dahil si Jesus, never na magbabago sa iyo. Never na mababago ang pagmamahal niya sa iyo. Never na mababawasan ang pagtingin niya sa iyo. Never kanyang itataboy. Kapatid, He is always for you and not against you. Ganun ka kamahal ng Lord. Kaya next time, it's okay to say you love Jesus. But it's more okay na sabihin mong, Jesus loves me. I am the beloved. Remember, Ate Rona, may post ako, sabi ko, we are the beloved of God. Kasi bakit? He's always pouring out all His blessings sa amin. Nag-anniversary po kami ni Pastor Bernard, 27 years anniversary. To God be the glory at naging matatag pa ang aming relationship. May the Lord bless our relationship continuously. At pagkatapos, naisip ko lang si Ate Rona. Sabi ko, Ate Rona, pakitawagan mo nga si kung pwede tayong makahingi ng discount sa Fairmont Hotel. Ang sabi ni Ate Rona, hindi daw kasi ganyan pwede gamitin yung discount niya pag wala siya. Ayaw namin siyang kasama, maingay siya. pero hindi, Christian din po siya, nakaka-bless din ng tao. Joke lang po yan. Ngayon, kasi siyempre naman, ngayon, sabi ni Ate Rona, try ko, pass. Tawagan ko yung isang contact ko doon. So, tinawagan ni Ate Rona. Sabi niya, pass. Tumatawag si Ate Rona, hindi ko sinagot kasi nasa meeting kami. Sabi ni Ate Rona, siguro naiinip si Ate Rona, excited siya, di ba? Ganun talaga, pag mahal mo, gusto mong ibigay yung magandang balita agad. Hindi ko pa siya tinatawagan, pero yung aking WhatsApp nasa harapan kong ganyan. Nag-text siya, Paz, huwag ka na, may good news ako sa'yo. Sabi ganun, hayaan ko na to. Sabi ko ganyan, God's blessing agad. Tapos mamaya, Paz, huwag ka nang mag-book sa Ritz-Carlton kasi dalawang hotel po pinag-pipilian ko. Paz, huwag ka nang mag-book sa Ritz-Carlton. Sabi, God is good. Sabi ko, you really love us all. I am really the beloved of God. Ganun ang declaration ko. Mamaya natapos ang meeting, tinawagan ko si Ate Rona. Free po ang aming dinner. Napasama pa si Ate Rona. Sabi ni Ate Rona, may good news ako tsaka bad news ako. Unahin mo yung good news para meron akong power para sa bad news. So sinabi niya yung good news, na libre nga. Ano yung bad news? Kasama ako, Paz. Ano bad news doon? Sabi ko, join. Kasi syempre moment nyo. Walang moment kay Paz pag kumakain. Moment niya lang yung pagkain. Wala na siyang iisipin. So, eto po yun. When we continually declare that God loves us. At palagi ko po yan, lagi kong sinasabi sa inyo, God loves us, God loves us. At palagi-lagi yung blessing ng Panginoon sa amin ay tremendous. So, conclusion tayo. Knowing God's love is knowing you are loved. Importante na alam natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Importanteng maunawaan natin na mahal ka ng Diyos. At walang partiality. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Namatay ba siya para lang sa akin? Namatay siya para sa atin lahat. So, ang pagmamahal ng Diyos ay pantay-pantay. Pag alam mo at by heart, pinaniniwalaan mong mahal ka ng Diyos,
Therefore, magiging katulad ka ni Peter. Instead of running away, you will run forward sa ating Panginoon. Instead of asking other people, tanungin mo nga, you will personally ask the Lord. Magiging communion yun na yung panalangin. Hindi ka na nahihiya sa panalangin dahil alam mong hinihintay ka ng Diyos sa panalangin. God always want a communion with you. God's always want a conversation with you. Ganun kanya kamahal. Yung boyfriend mo nga, 3 hours naghihintay ka, tumawag sa'yo eh. No? Umabot may 6 hours, hintay ka pa rin ng hintay, nakatulog ka ng lahat, paggising mo, ay hindi pa siya nakatawag. Ganun ang Lord. Mahal na mahal niya tayo, kaya tayo naghihintay siya sa atin. So, pag alam mo na mahal ka ng Diyos, naintindihan mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, then, alam mong mahal ka niya, then you will profess it. Lagi mo yung sasabihin. Paggising mo pa lang, Lord, thank you. Simple. Lord, excited ako sa araw na ito. Anong gagawin mo? Mabuti sa buhay ko. Mga kamanghamangang bagay na gagawin mo sa buhay ko. Amen? And dapat, and knowing na ikaw ay mahal ng Diyos, at alam mong mahal ka ng Diyos, alam mong mahal ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos, then yung faith mo magiging matagal. There will be no jealousy. Same. Bakit ako magsiselos kay Kuya Manny? Bakit siya pinagpapala o hindi? No, it's not yet your time. Or maybe, hindi mo pa alam kung gaano kakamahal ng Lord. Kaya ka nahihiyang mag-claim ng pangako ng Panginoon. Amen po ba? Yung pangako ng Panginoon ay sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Therefore, kung nahihiya kang mag-claim, ako okay na ako eh. No? At least kahit wala akong masyadong blessing, yung wala akong malaking bahay, wala akong kotse, wala akong maraming pera sa bangko, basta healthy lang ako. Mali, kapatid! Hindi pwede. Ang tatay natin napakayaman. Siya may-ari ng lahat ng bagay. At pagkatapos sasabihin mo, okay lang sa akin na ganito ako siya, mas marami. Parang sinabi mong paborito siya, kaya siya mas maraming pagpapalo. No. From today, bear it in mind. Remember it. Itanim nyo na sa pinakamalalim sa parte ng isipan at puso natin that you are the beloved of God. Amen? At sa pamamagitan nun, life will change. Mababago ang perspective natin, mababago ang way ng panalangin natin, hindi na tayo naghihiyang humingi. Di ba? Kasi mahal ka niya eh. Tamo si Pastor Bernard, sabi ko, anniversary natin, nasa ng gift ko. O, tara, sabi niya, ganun lang yun. Tara agad. Baka mga anak natin, di ba? Pag alam nilang mahal na mahal, mabilis mo yung alam, yung isa dyan, na alam niyang mahal na mahal mo siya, ang bilis niyang lumapit. Ganun din po. Pag mananalangin tayo dahil alam mong mahal ka ng Diyos, wala kang pag-aatubili. Hindi mo na kailangan gumamit ng maraming verses pa, maraming mga bulaklak na salita. Diretso, Lord, alam kong mahal na mahal mo ko. Alam kong pagpapalain mo ko. Lord, ito yung prayer request. As simple as that. Hindi natin kailangan mahabang salita. Amen po ba? So, ano yung nagpapatatag ng pananampalataya natin? Ayun. Dapat pala, ang pagmamahal ng papatatag ng pananampalataya. So kung may mga anak kayo, iparamdam nyo sa kanila, ipaunawa nyo sa kanila that they are loved. At kung merong, parang mas mahal ni ate, always ipaunawa, walang special. Pantay-pantay kayong lahat. Mahal kayong lahat. Mahal. Dapat talaga tayong mga Kristiyano, walang special. Diba? Kahit dito sa iglesia, walang special, di po ba? Mas mga Kristiyano tayo. So, again, kung gusto nating maging matatag ang ating pananampalataya, first, understand the love of God. Isa lang naman, sino ang gustong mamatay para sa iyong kasalanan?
Wala. Only Jesus. Kaya hindi na kinu-question ang pagmamahal ng ating Panginoon. Only accept it, meditate on it, na mahal ka ng Panginoon. Therefore, our life will change. Yung way of worship natin, iba. Yung iba, pag ganito na, tapos pag may payak-iyak, paluhod-luhod pa. Alam nyo, because ganun siya nagpapasalamat, ganun niya naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Kaya ganun na lamang siya mag-worship. Ang sabi, di ba, yung napatawad ng mas marami, mas grabing magmahal. So yung maraming kasalanan na pinatawad, mas marami din siyang magmahal. So ganun po, kapag yung okay, tanggapin na natin, napakarami kong kasalanan nung pinatawad ako ng Lord. Kaya ganun ako, grabing mag-worship sa Kanya. Wala akong pakialam sa'yo, kahit sabihin mo, sintonado ako dyan. Basta, love ako ng Lord. Kaya nga po, hindi na ako nag-i-sleepless eh. Hindi ko maiwasang hindi magtaas ng kamay eh. Baka meron akong may makaamoy ng kilikili ko. Okay? So, again po, always remember that you are the beloved of God. Amen? Amen. At sa araw na ito, it is the beginning ng March natin of having a 45 day. Yung pananampalataya natin mas matibay. Amen? To God be all the glory. Ayaw mo tumayo? Hallelujah. Oh, glory, glory. Lord, hindi ko makontain yung joy ko sa puso ko. And I strongly believe, oh God, na itong message na ito nagbukas din, Panginoon, ng kaisipan, ng puso, ng kaunawaan, Panginoon, na lahat kami mahal mo. Yung love mo na hindi namin maunawaan. And we are just joyful. Hindi talaga namin, Lord, ito makontain kung paano mo nga kami namamahal ngayong hindi kami kamahal-mahal. Salamat po ng marami. Lord, I'm lost in words. Mga kapatid, I think, palagay ko mas magandang your own prayer. Magpasalamat tayo sa Panginoon kung gaano niya tayo minahal. I-feel natin yung pagmamahal ng Panginoon. I don't like to pray for you, but I want you to pray. I want you to express your love through prayer. God is so awesome.
a sinner like us, oh God. For someone like us, oh God. For someone like me, oh Lord, that you gave so much attention, that you gave so much love, that you gave your life for me, for us, that you died for us, Lord God. Lord, words cannot express how much we want to thank you. Hindi kaya ng pag-iisip namin kung paano, Lord, ang isang Diyos ay magmahal ng isang katulad namin. Kaya you are worthy of it all, O God. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. You are worthy to be worshipped, O God. Lord, wala ka masabi, Lord, but we are just overjoyed. We are just overwhelmed, O God. Paano nga ang Diyos? Ang lahat ng bagay ay nalikha para sa iyo, at dahil sa kagustuhan mo, Lord God. Ikaw na lumikha sa amin, ikaw ang Panginoon na nagbigay ng pagmamahal sa amin. Hindi namin sukat, akalain at asahan, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the blood. Thank you for the cross. Thank you for the nails-pierced hands. Thank you for the resurrection.